Story time. Merong mag-asawa na gustong magbakasyon sa malayong lugar. Meron silang 5 lugar na dadaanan. Kaya nga lang, meron silang alagang donkey. Mahirap nilang iwanan. Kaya ang ginawa nila, sinama na lang ito kasi baka mamaya ay mawala o kaya ay wala mag-aalaga. So nagbiyahe sila. Pagkalipas ng ilang oras, sila ay nakarating doon sa unang lugar. Pagdating nila doon, usapan sila. Mag-asawang yan, bobo, hindi sumakay, meron silang alagang donkey, hindi man daw sinakyan. Marinig ng mag-asawa nito, kapag desisyon sila na yung babae ang pasakayin, ang lalaki maglalakad. So biyahe sila, pagkalipas ng ilang oras, nakarating sila sa pangalawang lugar. Pagdating nila doon, may nagbubulong-bulungan na naman. Sabi, grabe naman yung babae sa kanyang asawa, wala man lang concern, pagod na. Sabi ng babae, sige ikaw na lang. Yung asawang lalaki ang sumakay. So nagbiyahe sila, pagdating ng ilang oras, nakarating sila sa pangatlong lugar. Pagdating doon, may naman nagbulong-bulungan. Sabi, grabe naman yung asawang yan, yung lalaki, wala man, hindi man lang gentleman, yung kanyang asawang babae, hindi man lang pinasakay, sila ang sumakay. Nung marinig ng mag-asawa, yung bulong-bulungan na malakas siguro kasi narinig. So, nagdesisyon sila na sila ay sumakay, silang dalawa. So nagbiyahe sila. Pagdating sa pang-4 na lugar, mayroon na namang nagbulong-bulungan. Ang sabi, grabe naman yung mag-asawang yan, bakit silang dalawa ang sumakay, walang awa sa donkey, nabibigatan na. So, nung marinig yun, sila ay bumaba, silang dalawa, at nakapag-desisyon sila na buhatin ang donkey papunta sa lugar. Pagdating doon, may nagbulong-bulungan na naman. Ang sabi, grabe yung dalawang mag-asawang ito, bakit sila ang nagbuhat ng donkey? Hindi nila tuloy nasakyan, napakabubo naman. So ano ang lesson? Storya nito na kahit ano ang gawin mo, matama man o mabuti, meron pa rin masasabi ang tao. Lalo na kung masama ang ginawa mo. Gawin mo ang mabuti, gawin mo ang masama, may masasabi pa rin ng tao sa'yo. Sabi nila, gagawin ko na lang ang gusto ko. Masama man ito o hindi. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 10, sapagkat tayo'y nilalang kay Kristo Jesus upang gumawa ng mabubuti na inihanda ng Diyos noon pa man upang maging daan ng ating pamumuhay. So ito ang kalooban ng Diyos. Gumawa pa rin tayo ng mabuti. Ginawang ka man ng masama, gumawa ka pa rin ng mabuti. Ano sabi ng Bible? Kapag ikaw ay binato, batuhin mo ng tinapay. Na may garapon ba? Hindi. Tinapay lang. Walang kasamang garapon. Tayo ay hindi kontrolado ng masasamang tao. Tayo pa rin ay mabuti. Hindi porket tayo ginawa ng masama, gagawan din natin ng masama. Ang pag-iiganti ay sa Diyos at hindi sa atin. Ito po, bayan natin sa Diyos. Lagi tayong available magpatawad. Lagi tayong available para magmahal.